Okay, maaari na po tayong makaupo. So, katulad na nabanggit ko kanina, meron po tayong panauhing tagapagsalita, no, para po mangaral at magturo sa atin ngayong pong hapon na ito. At bibigyan po natin siya ng panahon para magturo, and then after ng ating pong Bible class, meron tayong allotted time para sa mga questions ninyo na sasagutin din po niya, ano, sa atin. Okay, welcome na po natin, no, sa ating pong kalagitnaan si Brother Jem Cabral from STRBC. Yan, magandang hapon po sa bawat isa at isa din pong pribilehiyo sa akin na maimbitahan at upang makapagturo sa inyo at makapangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Bilang mga tao po, ay tayo ay merong mga kakaiba-iba. Meron tayong mga iba't ibang lahi, iba't ibang mga pag-uugali, iba't ibang mga bagay na patungkol sa atin bilang tao, bagaman tayo ay isang likha ng ating Panginoong Diyos. At may kinalaman diyan yung ating pagkakaiba ng kultura, pagkakaiba ng lugar, pagkakaiba ng kinalakhan. So merong palaging batayan or basihan kung ano tayo ngayon. So yan po yung karaniwan na katotohanan sa ating mga tao. Subalit para po sa mga mananampalataya, para sa atin bilang mga Kristiyano, meron dapat tayong iisang tinatahak at iisang batayan para mamuhay na mayroong kaluguran na kalulugod sa ating Panginoong Diyos, which is yun po ang ating pinakabasihan ng ating pananampalataya, ang banal na kasulatan. Bagaman magkakaiba tayo ng pinanggalingan, ugali, kinalakhan, dapat meron tayong iisang batayan para sa ating Kristiyanong pamuhay. At yun po yung nais ko pong edit sa inyo na pagtuturo ngayong hapon sa ating pong Bible class, ang banal na kasulatan at ang Kristiyanong pamuhay. So napakahalaga po ng bagay na ito na atin dapat na maunawaan. Ang banal na kasulatan at ang Kristiyanong pamuhay, sapagkat kahit sa mga nagpapahayag ng mga mananampalataya, kapag hindi talaga banal na kasulatan ang ating napagsaligan ng ating pananampalataya at paraan ng pamuhay, maaari tayong magkaroon ng misapplication or maling mga gawi or pamuhay. Sapagkat bilang panimula sa ating pong kasalukuyang panahon, ang nagiging kasalukuyang konsepto ngayon ng Kristiyanong buhay ay usually nire-representa ng aklat ni Rick Warren na Purpose-Driven Life. Kung alam niyo po yung aklat na ito ay naging popular na aklat sa evangelical world. Ito pong aklat na ito ni Rick Warren ay nagsusulong ng isang inspirational at formula na pamaraan or steps patungo sa spiritual na katagumpayan. Meron nga po dun na topic sa aklat na yon na 40-day spiritual journey. So, ang aklat na ito ay naglalayo na matulungan ang Kristiyano para sa kanilang pamuhay. Pero iba yung nagiging takbuhin ng aklat na ito, sapagkat ginaya po ng aklat na ito yung po mismong sinusulong ng mga naniniwala sa higher life theory patungkol sa sanctification. Isang turning point na nakakakuha ng tagumpay sa pamamagitan lamang ng isang act of surrender. Kumbaga, one-time event ito sa kanilang buhay na kapag nagawa na nila ito, automatic makatamasa sila o parang mag-e-evolve sila sa panibagong step sa buhay Kristiyano kung saan naroon na para na-achieve nila yung sanctification na kanilang kinakailangan, na wala nang anumang kinakailangan pang sanctification sa mga susunod na nilang buhay. At dahil po sa aklat na ito ay puno ng paggamit ng mga biblical na mga talata bilang suporta, kapag hindi tayo naging maingat, ito ay nagmimistulan na merong biblical na basihan kapag hindi natin maingat na nasuri. Ganyan tayo madadaya kapag tayo mismo ay walang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. At maraming aklat ang maaaring makakuha ng ating atensyon. Mga aklat ni Joel Osteen at ng iba pang mga prosperity preachers, madali sila makakuha ng atensyon kapag hindi tayo naging maingat. Atin po nakikita yan sapagkat hindi ito naglalaman ng sentrong
nilalaman or katotohanan ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabayad sa alam ni Kristo. Hindi nakaugnay doon sa ginawang sakripisyo ng Panginoong Hesukristo ang nilalaman ng aklat na yon. So hindi po nito itinutuon o binibigyan ng focus ang Kristiyanong pamuhay sa mahalagang doktrina ng preservation of the saints or panatili ng mga banal. So yan po yung makikita natin kapag hindi tayo naging maingat sa ating binabasa na reference or pinagbabasihang mga pamaraan kung paano tayo lalakad bilang mga manampalataya. So dapat maging maingat po tayo dito. So kaya naman po bilang point, ating masasabi kung hindi totoo yung mga yon, hindi dapat tayo sumalig basta-basta kung saan. Ngayon, ang Kristiyanong pamuhay ay dapat nakasalig at lumalago mula sa pagiging alagad ng Biblia. Ito yung ating pong idinidiin dito. Ang Biblia bilang tanging otoridad sa ating pong buhay, ito po ay sapat at di na nangangailangan ng anumang karagdagan. Ang sabi nga po mismo ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang sulat sa John 8 verse 31, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. So yung katotohanan at katunayan ng pagiging alagad ng ating Panginoong Jesus, ang sabi po dito, kung sila ay nagsisipanatili. Yung salita niya ang nagiging batayan nila upang mamuhay para sa Panginoon. Kaya po yun po yung ating bibigyan ng focus ngayong hapon. Ang banal na kasulatan bilang kaparaanan ng biyaya. So ito yung ating dapat na makita. Ang Biblia ay kaparaan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Yung pong konsepto na yan, yung pong kaparaan ng biyaya, yan po ay mahalagang gamit na idinisenyo ng Diyos para sa mga Kristiyano upang magamit para sa ating paglago sa biyaya. Kaya po napakahalaga na tayo'y nagpapahalaga sa Biblia. Kasi yan po yung ibinigay ng Diyos sa atin para gamitin instrumento upang tayo po ay lumago sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kasi hindi po automatic na kapag tayo ay nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoon, pag tayo naligtas, hindi po automatic at tayo ay dating na lang sa isang araw na lang, magigising na lamang tayo, ay malago na tayo sa pagkakayala sa Panginoong Diyos. Hindi po ganon. Siya ay gumagamit ng kaparaanan at pangunahin po dito yung kanyang mga salita. Kaya naman po, ang pagpapabaya sa mga kaparaanan ng biyaya, yun po ay kasing kahulugan sa pagpapabaya ng mga Kristiyanong pagpapala. So ngayon, kapag hindi natin binibigyan ng importansya, ating napapabayaan ang salita ng Diyos, atin din pong napapabayaan yung mga Kristiyanong pagpapala na maaari po nating matanggap. Kasi ito yung dinisenyo ng Diyos sa atin. So, atin titingnan na ang Diyos minsan, pwede natin sabihin, ang Diyos minsan ay maaaring kumilos na labas sa mga kaparaan ng biyaya. Baka dumating sa ating isipan na hindi pala makapagpala ang Diyos kapag hindi natin nabasa yung kanyang salita. So, minsan ang Diyos ay maaaring kumilos na labas sa mga kaparaan ng biyaya, pero wag natin yung gamiting batayan na yun yung pinaka-normalidad sapagat yun po ay nasa kanyang ganap na soberanong pagpapasya. And then, ito po yung pangunahin na dapat natin bigyan ng focus. Ang Diyos ay karaniwang nagpapala sa pamagitan ng mga kaparaan ng biyaya. Ito yung normal. Ang Diyos ay nagpapala sa atin, pinapalago niya tayo sa biyaya, sa pagkakayala sa Kanya, sa pamagitan ng mga means of grace. Kaya naman po, kung ito yung ginagamit ng Diyos na daluyan ng Kanyang pagpapala para ihayag ang Kanyang sarili, lumago tayo sa panampalataya, sa biyaya niya, ito ay dapat natin maging responsibilidad ng mga manampalataya. So yun po yung ating makita. Yun pala ay ating responsibilidad para dapat ating gamitin araw-araw or maging bahagi palagi ng ating pong mga buhay. At ang mga means of grace or kaparaan ng biyaya, hindi rin po siya gumagana kagaya ng sa ibang relihiyon, yun po tinatawag na ex operato. Ibig sabihin, sa pamagitan ng mga gawaing ginawa na kapag ginawa natin yung isang means of grace, automatikong merong paghahatid or pagbibigay ng biyaya sa atin. So dapat
ito dapat ay palagi or merong disiplina sa pagkasagawa ng kaparaan ng biyaya. Yan po yung sinasabi sa Pahayag 1 verse 3. Mapalad. Yun nga po ang bungad na panalita. Blessed ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. So yun po yung itinataguri is isang manampalataya na naroon yung kanyang pagpapahalaga, pagbabasa, pagtupad sa salita ng ating Panginoong Diyos. So sa paraan pong ito ng biyaya sa banal na kasulatan, merong dalawang kaparaanan para talaga lubos tayong makinabang po dito. So una, yung pong public hearing. Hindi po ito yung public hearing sa Senado or sa Korte. Public hearing, ibig sabihin po yung pampublikong pagdinig. Ito yung corporate means of grace. Pasok dun sa ganong kategory, which is pang-iglesia. Narito po yung panalita ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi niya, ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig, sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan, at ang sino mang wala, pati ng inaakala niyang nasa kanya ay aalisin. So ito po yung, kung ating babalikan yung parable of the sower, ito yung naging konklusyon sa talinghagang ito ng Panginoong Hesukristo, na kung saan ating nakita doon, merong iba't ibang naging epekto ang salita sa mga nakikinig. Merong nahasik sa tabi ng daan, may nahasik sa batuhan, may nahasik sa dawagan, and then may nahasik sa mabuting lupa. Pagpapakita ng uri ng tagapakinig. So dapat pala bigyan natin ng halaga at ng pag-iingat kung paano tayo nakikinig ng salita ng Diyos. So naroon po na dapat natin bigyan ng oras kung paano tayo nakikinig sapagkat yun po yung susi sa pagkakaroon ng kapakinabangan mula sa salita ng Diyos. So hindi pala ibig sabihin na tayo ay nakikinig na ng pabasta-basta, meron agad kapakinabangan. So dapat meron tayong uri ng pakikinig na merong paghahangad na tayo ay makinabang, kagaya ng nahulog sa mabuting lupa. Kaya po yung ideya bilang warning at paalala, ang ideya na ang pagdinig sa salita ng Diyos ay isang passive o hindi aktibo. Pwedeng maging optional, occasional. Yung ganoong ideya ng pakikinig ng salita ng Diyos, hindi aktibo na pakipag-ugnayan, yun po ay kinakalimutan ang pinakaaktibong papel ng mga nakikinig. So nakakalimutan natin yung ating responsibilidad upang tayo makinabang ang salita ng Diyos. Dapat naroon yung ating aktibong pakikinig. Kaya naman, sa pagtitipon po ng iglesia, gaya po ng ating sinasagawa bawat linggo, ating pagsikapan, ang pinaka-point, ang pagtitipon ng iglesia para sa pagsamba ay marapat maging pangunahin at higit sa lahat, isang lugar para sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yun po yung primary reason natin at motivation natin kaya tayo sumasamba sa ating Diyos sa araw ng linggo. Tayo ay makapakinig ng kanyang salita. Yun po ay atin lamang matunghayan at mapakinggan sa pagdalo sa iglesia. Kaya't napakahalaga po ng pagtitipon ng iglesia. Dito, kumbaga, binibigay ng Diyos sa atin yung pribilehiyo para makapakinig ng pagtuturo ng pangaral ng salita ng Diyos. Kaya't dalawang bagay ang ating titingnan dito. Kaya't ang pangunahing responsibility ng mga mangaral ay magkaroon ng mensaheng karapat-dapat ding mapakinggan. So kaya't sa part po namin mga mangaral, ng mga pastor, ang binibigyan palagi ng halaga ay yung paghahanda ng mensahe, yung labor, pagpapagal, para yung mga mensahe na mahayag sa kongregasyon ay maging kapakinabangan, maging karapat-dapat pakinggan, may pahayag ng tapat ang salita ng Diyos. Pero, sa kalahatan naman, sa iglesia, meron din pong tayong responsibilidad. Ang personal na responsibilidad ng buong iglesia ay magkaroon naman ng kahandaan. Preparation para sa pakikinig ng salita ng Diyos. So kaya yun po yung tanong, atin bang pinaghahandaan yung pakikinig ng salita ng Diyos? Tayo sasamba sa Diyos,
Ating bang inihahanda ang ating sarili, ang ating physical na aspeto, mental, spiritual, gaan natin pinapahalagahan yung pagdinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. So yan po ay under ng category sa corporate means of praise sa ating pakikinig ng pangaral sa iglesia. Pero hindi lamang po doon tayo makakapakinabang ng pagkapala sa salita ng Diyos. Meron din pong tinatawag na pribadong paggamit ng salita ng Diyos. Yung private intake ng salita ng Diyos. So meron pong sulat dito si Apostle Pedro sa 1 Peter 2 verse 2. Ang sabi niya, gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. So meron pinapahayag po dito si Apostol Pedro na gaya daw ng isang sanggol ating nasain ang salita ng ating Panginoong Diyos. So yung pong figure dito ng mga bagong silang na sanggol, ito po ay angkop or ito po ay tumutukoy sa lahat ng mga Kristiyano. Kasi meron pong mga panahon na ito po nga patungkol at ang ina-address dito ay yung mga bago lamang mga converts or mga bago na iligtas lamang ay para sa kanila yung passages na ito. Hindi po ganon. Ang binabanggit dito ni Apostle Pedro, ito ay para sa lahat. At yung figure lamang ay pagpapakita at paglalarawan ng paghahangad, pagnanais ng salita ng Diyos. Hindi po ang tinutukoy dito ay yung antas ng motoridad ng Kristiyano. Kundi pinapakita niya, dapat kayong maging parang bagong silang na sanggol kung paano niya hinahangad yung gatas ng kanyang ina. Ay maging ganun daw tayo. So, kailangan magkaroon ng personal na pagsikap sa pagnanais at pagkapakain ng salita ng Diyos. Kaya't bilang paalala po sa atin ngayon, ang paglilimita sa paggamit ng salita ng Diyos sa pampublikong pagdinig lamang ay hindi sapat upang maging isang malagong alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung ang ating inaasahan lamang, kumbaga yung una, yung pakikinig lamang sa iglesia ng salita ng Diyos, wala tayong paggamit ng kaparaan ng biyaya sa personal nating buhay, hindi daw po yung sapat sa ating buhay. And then, hindi rin naman pwede natin gamitin na kahit di tayo umattend sa pagtitipon kasi nagbabasa naman ako ng Biblia sa bahay araw-araw, hindi din po yung sapat. Dapat ang dalawang ito ay magkalapat or magkasundo. Parehas dapat po natin silang isinasagawa. Kung tayo naghahangad na tayo lumago sa ating pananampalataya, wala dapat maging extreme. So, bilang point, ang mga miyembro ay dapat natuturuan sa kung paano magsagawa ng mga devotion, pampersonal man or pampamilya. Kaya dapat tayong mga miyembro, nagkakaroon dapat tayo ng paghangad na matuto, na magkaroon tayo ng personal at pamilyang debosyon sa ating pong mga buhay. Sapagkat kagaya po ng binanggit natin kanina sa introduction, karamihang mga modelong devotional sa ating kapanahon ngayon ay masyadong mababaw or shallow. Walang malalim na kumbaga pundasyon sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Masyado lamang nagbibigay ng inspirasyon sa pandinig ng mga tao. And then, atin ding iwasan yung pagpapataw ng mga mabibigat na pasanin na maaari ding pumigil sa mga paunang mga pagsisikap natin. For example, halimbawa, since January, meron tayo siguro mga New Year's resolution, kahit siguro mga manampalataya. Naroon na bilang halimbawa, example, magbibigay tayo ng goal, dapat mabasa natin ang buong Biblia isang taon. So magandang bagay naman po siya, pero huwag tayong kumbaga magalagay ng pinakpamantayan na hindi natin kayang gawin. Na parang doon na lang tayo maukulong. Sapagkat ang susi sa isang mabungang devosyonal ay ang kombinasyon ng pag-unawa at pagubulay-bulay or meditation. So okay lang na tayo step by step as long as naging regular po yun and then tayo ay nagkakaroon ng kaunawaan. Kumbaga talaga narasap natin, nauunawaan natin yung ating binabasa. Sabi nga po ni Thomas Watson sa kanyang sulat, How We May Read the Scriptures with Most Spiritual Profit, sabi niya, the reason we come away so cold from reading the Word is
because we do not warm ourselves at the fire of meditation. Okay lang na mabagal, pero dapat nandun yung ating pagbubulay, meditation, ating talagang pagsusuri ng Biblia, yung relevance ito sa ating buhay, atin siyang kinukuha. So kaya naman, kailangan din po ng disiplina at paninindigan para mapanatili ang tuloy-tuloy na debosyon sa banal na kasulatan. So, pagka nag-combine yung dalawang iyon, magkaroon talaga tayo ng kapakinabangan mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. So, ang nire-record pa ito sa atin upang lubos tayo makinabang, kailangan ng disiplina. Bagaman dumating yung point na ayaw natin, tinatamad tayo magbasa ng Biblia, kailangan pa natin gawin. Kasi ang palaging nangyayari, nabasa lamang natin yung Biblia kapag nasa mood tayo o kaya merong extra time, hindi dapat na ganon. Ayaw man o sa hindi, kailangan kong basahin ang salita ng Diyos. Sabi nga po ni R.C. Sproul sa kanyang aklat, Knowing Scripture, sabi niya, here then is the real problem of our negligence. We fail in our duty to study God's Word, not so much because it is difficult to understand, not so much because it is dull and boring, but because it is work. Our problem is not a lack of intelligence or a lack of passion. Our problem is that we are lazy. Yun yung ating problema. Hindi daw ang problema natin ay dahil kulang tayo sa talino or ang hirap unawain ng Biblia, kulang tayo ng kasigasigan, ng pagsikap. Labor daw ito, work. Kaya dapat natin siyang isinasagwa. Kung gusto talaga natin tayong lumago sa Kristiyanong pamuhay. At kung dumating yung paglago natin sa ating sanctification, ang sabi sa 2 Timothy 2 verse 21, kung sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, na handa sa lahat ng gawang mabuti. Naroon na tayo kakasangkapalan ng Diyos. At kung yung ating hinahangad sa ating buhay, marapat tayo magkaroon ng disiplina sa pag-aaral, pagbubulay ng kanyang mga salita. Ngayon, dako tayo ngayon sa Kristiyanong pamuhay bilang bahagi ng ating sanctification. Ang Kristiyanong pamuhay bilang pagpapaging banal. Ang sabi po sa ating Confession, 1689, Baptist Confession of Faith, sila ng mga inilakip kay Kristo, mabisang tinawag at ipinanganak na muli na nagtataglay ng bagong puso at bagong espiritu sa kanila sa pamagitan ng bisa ng kamatayan at pagkabuhay na muli ni Kristo ay lalo pang pinababanal ng totoo at personal sa pamagitan pa rin ng naturang bisa sa pamagitan ng kanyang salita at espiritu na nanahan sa kanila. Ang paghahari ng buong katawan ng kasalanan ay winasak at ang ilang mga paganasa niyon ay unti-unting pinahihina at pinapatay at sila ay lumalagong pinasisigla at pinalalakas sa lahat ng nakaliligtas na mga biyaya tungo sa pag-asagawa ng lahat ng tunay na kabanalan na kung wala ang mga ito ay hindi makikita ng tao ang Panginoon. So mahalaga yan. Binibigyan din po ng importansya yan ng ating confession na yung ating Kristiyanong pamuhay ay dapat nating talagang iniingatan kung paano tayo lumalakad. So kagaya po ng ating binanggit kanina, dapat nakabase siya sa banal na kasulatan. At sa ating paglago sa kabanalan, dapat tayo nagsisikap. Dalawang bagay po ng ating titingnan dito. Una, meron dapat paglago sa kabanalan. Holiness. Yan po ay Kristiyanong disposisyon at katangian. Ating nabasa kaya sa ating confession, sa lahat ng mga manampalataya na pawalang sala ng Diyos, inaring ganap ng Diyos, naroon na dapat yung ating buhay ay nakikitaan ng kabanalan. Yun po yung disenyo ng Diyos. Na tayo iligtas ng Diyos at tayo ay kaya iniligtas ng Diyos para tayo itawagin sa kabanalan. Yun po yung kumbaga palaging flow. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay isang Kristiyano kung hindi nakikita sa iyong buhay yung paghahangad na ikaw ay maging banal or mamuhay sa kabanalan.
sabagat doon po tinatawag ng Diyos ang kanyang mga iniligtas. Sabi niya, ako'y banal, kaya't kayo ay magpakabanal. Ang sabi po ni Pablo sa Corinthians 7 verse 1, sabi niya, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu. Napakasakdali ng kabanalan sa takot sa Diyos. At kakibat po ng pagkabanal or pagsikap mamuhay sa kabanalan, meron dapat dalawang bagay na aktibong nangyayari or isinasagawa ng mga manampalataya. Una, meron dapat pagkapalago ng mga biyaya. Cultivation of graces. So, ito dapat po ay aktibong ginagawa ng mga manampalataya na seryoso na gustong lumago sa kabanalan. Ito yung positibong mga kabutihan at pag-uugali na dapat patuloy na lumago, which is ating makikita na binigyan ito ng pag-alarawan or mismong pakahulugan ni Apostol Pablo. Ito yung bunga ng Espiritu. Dapat natin siyang pinapalago sa ating mga buhay. Pag-ibig, kagalakan, panampalataya, katapatan. So dapat yung mga biyayang yan, dapat siya ating isinasagawa. Pinag-isikapan nating palaguin ang mga pagpapalang yan. Sapagat yun po yung tanging kaparaanan upang yung pangalawang bagay ating magawa upang mapatay talaga natin ang kasalanan. So yung pangalawa, yung pagpatay ng mga kasalanan, ito man ay panloob at panlabas ng mga kasalanan, dapat natin silang harapin at pagtagumpayan. Ating tingnan alin yung mga kasalanan patuloy sa atin, bigyan natin ng specific natin ano yung mga bumibihag pa sa aking kasalanan na kailangan kong harapin. Kailangan natin siyang harapin at ating patayin sa ating mga buhay. At magagawa lamang po natin yan kung pinapalago natin yung mga biyaya na ipinagkaloob sa atin. So, kasi kapag ating inaalis yung, for example, sa lupa, sa bukid, sa mga taniman, kahit alisin mo yung mga damo doon, as long as wala kang inilalagay na ibang halaman o ibang panim, tutubo at tutubo pa rin yung mga ibang mga damo. So, as long as kahit ating pigilan or iwasan yung pagkakasala, hanggat di natin pinapalago yung mga biyaya, magpapaulit-ulit lamang yon. Kaya dapat hindi siya maghiwalay na bagay. Ating pinapalago yung biyaya, at the same time, pinapatay natin yung mga kasalanan sa ating buhay. Pangalawa, meron din po dapat na pagsunod or obedience sa ating buong buhay bilang mga manampalataya. Meron tayong mga tungkulin at panagutan bilang mga Kristiyano. So, again po, sa sulat ni Pedro, sa 1 Peter 1 verse 13, ang sabi niya, kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Hesukristo. So dapat nakikita din yung ating buhay na merong pagsunod sa ating Panginoong Diyos at ilagak na lubos ang ating pag-asa sa pagkahayag ng ating Panginoong Hesukristo. So dapat nandun yung ating palaging kaisipan na nakatuon sa pangakong iyan ng Panginoong Yesus. At dadalhin ka ni Kristo kapag nahayag na siya. Tulad ng masunuring mga anak, dapat huwag kang umayon sa mga dati mong nasa nung ikay nasa kamangmangan pa. So kahit bilang manampalataya, dapat nandun yung ating pagtingin sa kanyang kapahayagan. Kaya una, dalawang bagay, ang banal na kasulatan ay may mga kautusan para sa ating matapat na pagsunod. So dapat meron tayong pagsisikap na sundin at maging katotohanan yung mga kautusan, yung mga responsibilidad na kinakailangan nating sundin bilang mga manampalataya. And then, ang banal na kasulatan ay may mga prinsipyo para sa ating ethical na patnubay. So sapat siya, sufficient siya sa ating mga buhay. Hindi siya pang-display lamang sa ating tahanan. Ang Biblia ay sapat para sa ating buhay, ito man ay sa ating pagsunod at sa ating pong ethical na mga ginagawa or mga prinsipyo sa ating pong mga buhay. And then lastly, dapat natin makita yung ating Kristiyanong pamuhay bilang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Dalawang bagay. Una, yung mga kaloob at ministeryo sa iglesia. So sa 1 Corinthians 12 verse 7, ang sabi ni Pablo,
Datapwat sa bawat isa ay ibinibigay ang pagpapahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. So, ating makikita dito na may sariling katangian ang pagkakaroon ng mga kaloob ng Espiritu. So, sa iglesia, naroon po na merong mga kaloob ang bawat isa sa atin. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng mga kaloob upang magamit para sa paglilingkod. So, kaya dapat nating suriin ano ba yung aking kaloob, ano yung ibinigay sa akin ng Diyos na maaari kong gamitin para ipaglingkod sa Kanya. Kasi naroon po na walang na Kristiyano, kumbaga hindi ipinagkalooban ng kaloob ng Diyos or gifts. Meron tayong kaloob ng Diyos. Tayo ay magkakaibang sangkap. So, dapat natin siyang suriin at ano yung atin makita kung ano yung atin dapat na ibinibigay sa ating Panginoong Diyos. At ang layunin at orientasyon ay palaging ang komunidad ng pananampalataya. So, under siya ng kategory ng church. So, doon dapat natin siya ginagawa or ipinaglilingkod. Kung tayo pinagkalooban ng Diyos ng talento, dapat atin siyang pinapagamit. Lalo na sa konteksto ng iglesia para sa kalatian ng Diyos. So, bilang point, dapat pangasiwaan ng banal na kasulatan ang paggamit ng mga kaloob sa iglesia. So, again, salita pa rin ng Diyos ang dapat nating maging basihan sa paggamit ng ating mga kaloob para sa Diyos. So, pangalawang bagay, yun din pong ating bukasyon at pagiging saksi sa sanlibutan. So, kalimitan atin pong iniisip na yung lamang mga nakapaglingkod sa Diyos ay yung may mga ministeryo sa iglesia. Mga workers, yung mga pastors, mga Bible study leader, yun yung karaniwang na nasa kaisipan natin na sila yung mga naglilingkod sa Diyos. Pero kahit po sa ating mga professional, sa ating pagtatrabaho, sa ating mga workplace, tayo din po ay maaaring makapaglingkod sa Diyos. So, tingnan natin. Ang sabi po ni Pablo sa Filipos 2 verse 14 to 16, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagkatalo upang kayo maging walang sala at walang malay. Mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan upang may ipagkapuri ako sa karawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. So pinapakita po dito na kahit tayo nasa ating mga workplace, sa ating profession, naroon na tayo ay maaaring maging ilaw sa sanglibutan. Makita yung liwanag ng kalatian ng Diyos, yung binagong buhay natin upang maging daanan ng kumbaga mensahe ng Diyos na siya'y nakakapagbago ng buhay. So ang kombinasyon ng ating mga gawa at salita ay binabaybay ang ating potoo sa mundo. So kaya naroon din na huwag nating isipin na hindi tayo makapaglilingkod dahil wala tayong kumbaga nagagawa sa iglesia. Maaari pa rin tayo makapaglingkod kung tayo namumuhay ng maingat sa libutan. Tayo ay nagtatrabaho ng matapat, walang daya. Gapaya tayo na naroon yung pagiging kawangis ni Kristo. At dapat nating matibay na panghawakan ang salita ng buhay. Isang palaging estado ng kahandaan. So yun po yung dapat nating palaging panghawakan. Yung salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kahit napakahalaga nun. Hindi dapat mahiwalay ang salita ng Diyos at saan pa tayo mumuhay. Dapat naroon palagi yung sa ating puso. Kaya dapat tayo magsikap na maging disiplina iyon sa ating mga personal na mga buhay. Kaya bilang point, ang banal na kasulatan ay dapat matiring sentro sa buhay Kristiyano. Habang laging handa para sa mga pagkakataon ng pagbabahagi ng salitang iyon. So, kahit napakalaga pala ng Biblia, dapat napupuspos ang ating mga puso, ang ating mga buhay ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kasi yan po yung makapagpaabago patuloy sa atin. Yan yung patuloy na magpapakilala sa atin ng Diyos upang lumago ang ating pagkakilala sa Kanya at sa paglago ng ating pagkakilala sa Kanya, lalago yung ating pag-ibig sa Kanya. At sa paglago ng ating pag-ibig sa Kanya,
lalago yung ating paghahangad na siya ating mapaglingkuran at mamuhay para lamang sa kanyang kalulatian. Huling paalala, sabi nga po ni Pablo sa kanyang paalala kay Timoteo patungkol sa kahalagahan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Ganyan po kahalaga ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya't bilang challenge, ating pahalagahan ang Biblia. Ating pahalagahan ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ang pagbubulay ng salita ng Diyos, ang pagkasagawa ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kung nais natin tayo maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. So, doon ka lang po muna tinatapos ang ating pong Bible class. So, kung meron po kayong questions or clarification, ay pwede po kayong magtanong. Yan, mukha pong wala pong tanong. Ay, sige. Anong masasabi mo, Brother Jem, dun sa... Kasi maraming mga Kristiyano ngayon, kasi napag-aralan natin kahalaga ng Bible intake sa maturity bilang also, we need to consider sa panahon natin, iba-iba yung generation, ano? May mga generation na sanay sila na talagang puspusan at pagbabasa ng Biblia. Pero may generation naman na nasanay sila sa nanonood sila sa social media, YouTube, yung mga hindi naman buo, kundi mga pira-piraso lamang na alam mo yung mga reels, mga snippets sa social media na kumbaga hindi siya yung buo eh. Halimbawa, Sermon Spurgeon or Sermon ni Sproul or ni MacArthur. Pira-piraso lang eh. Ano masasabi mo tungkol dyan? Do you recommend that? Or... Yan. So, yun nga, dahil nga po ng technology, may mga advantage siya, lalo na nape-preserve yung mga ganong videos, preaching, sermons. Actually, hindi ako against sa panood ng mga ganong mga videos sa pakikinig ng mga pangaral. Pero, kung siya yung ating ginagamit na primary substitute sa ating personal na responsibility sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mali yun or kulang yung kumbaga pag-i-intake natin ng salita ng ating Panginoong Diyos. Tandaan natin, ito ay responsibilidad ng lahat ng mga mananampalataya. Yung pagbabasa ng salita ng Diyos, yung pagbubulay ng salita ng Diyos, yung tayo magkaroon ng personal na conviction or personal na knowledge or understanding na first hand mismo, hindi lang galing sa iba. Para mapatunayan natin na talagang tama pala yung aking napakinig. Kumbaga, na-affirm natin sa personal nating responsibilidad sa pagbabasa na yun talaga. Tandaan natin na sa point ng buhay ni Apostle Pablo, nung siya ay kanyang ikinomend ang mga wala sa isip ko, meron siyang ikinomend na grupo ng tao na wala sa hindi lang ako, mas Bereans. Yan, tama. Bereans. Mas kinaman niya yung mga taga-Bereans kaya sa mga taga-Thessalonica. Bakit? Kasi nung nangaral si Pablo, hindi lamang nila basta napakinggan o pinakinggan o tinanggap yung pangaral ni Pablo. Sila ay talagang nagsikap at tinignan kung yung sinasabi ni Pablo ay talagang nasa banal na kasulatan. So kaya yun din dapat natin maging pagtingin doon. Maganda tayo nakapakinig ng mga ganoong sermon jams or clip, pero dapat hindi nawawala yung ating responsibilidad na talagang tingnan sa banal na kasulatan ang lahat ng ating, kumbaga, paniniwalaan at tinatanggap kung ito talaga ay nasa salita ng ating Panginoong Diyos. Yan. Sige po. Yan ang tatanong ah. Nabanggit mo kanina na kailangan balanse, di ba? Yung pampublikong pakinig, pampersonal na pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano may papayo mo sa mga mananampalataya na nag-struggle sila sa personal na pag-aaral dahil lang isa sa mga nagiging dahilan nila ay nahihirapan silang unawain ang Biblia. Kaya nagiging dahilan nila, nagiging excuse ba na sa church na lang ako makikinig.
kasi may papaliwanag ng aming pastor. Pero pag ako na nagbabasa, nahihirapan akong intindihin. So, paano ba natin ma-address yun? Paano ba natin ma-overcome yung challenge na yun? Yan. So, papaano kapag kaganon po yung problema? So, ah nandun yung atin pong kaunawaan at talagang realidad na hindi lahat ng kumbaga mananampalataya meron kanya-kanyang gifts sa pag-unawa ng banal na kasulatan. Pero hindi po siya excuse para hindi natin basahin ang Biblia. Kasi pwede naman magsimula tayo sa pakonte-konte gaya ng binanggit natin kanina, step by step. Then pwede tayong kumbaga mag-seek ng tulong or sa wala dyan si pastor kung tayo nagbabasa ng Biblia merong mga mahihirap unawain pero tayong mag-seek ng tulong ano po yung sinasabi dito kumbaga marami na mga materials na sa ating panahon ngayon daming mga e-books mga books na pwede makatulong sa atin so kumbaga walang pwedeng maging excuse para sabihin natin ang hirap unawain ng Biblia hindi ko na siya babasahin every Sunday na lang hindi po ganon kagaya po ng binanggit ni R.C. Sproul, ang problema hindi sa kulang tayo ng kumbaga kapasidad na maunawaan. Ang kulang sa atin yung kumbaga labor, yung kumbaga pagsisikap na unawain. Kasi siya po ay work, disiplina. Kaya yun yung dapat natin kumbaga i-cultivate sa atin. Sa una, pagka hindi tayo sanay na magbasa at mag-aral, mahirap. Pero kung talaga tayo ay magsisikap, kahit pa konti-konti, step by step, maghingi tayo ng tulong kay pastor sa mga materials na available sa panahon ngayon. So, maaari natin siyang magawa. Pero, hindi po siya, kumbaga, hindi tayo magkakaroon ng excuse para hindi natin gampanin yung ating personal na responsibilidad na basahin ang Biblia. Tsaka nakakatulong din yung ating ah, public hearing of God's Word. Diba? Para matuto rin tayo kung paano siya unawain. Mga pamamaraan, diba? Sa preaching, o sa Bible class, may makikita mo kung paano siya i-interpret. So, napapasusundan din natin yung pamamaraan. Hindi ba natin magagaya talaga yung training at yung experience o expertise ng mga teacher and preacher. Pero may idea tayo, di ba? Ito pala, approach, di ba? Kaya mahalaga yung dumadaan tayo sa public preaching and teaching of God's Word so that we can adopt principles or ways for people to understand the Scripture. May tanong pa kayo? Paul? Sige. Patungkol sa Kristiyano, paano naman yung mga nagsasabi sila, Kristiyano sila, ginagawa nila yung mga means of grace, diba? Na bibos sila, marami silang na books na pero hindi sila tumatay sa church, hindi sila masasabi ba natin na isa daw Kristiyano? Actually, kapag ka naging ganon, hiwalay sa konteksto ng iglesia, hindi natin masabi na matapat na pamumuhay yun bilang isang Kristiyano. Kasi tandaan natin, ang isang Kristiyano, isang kumbaga naligtas, iniligtas ng Diyos, ang kalooban ng Diyos siya ay ibilang or idagdag sa konteksto, sa iglesia, sa loob ng iglesia. At yung iglesia ang maging kasangkapan upang siya ay patuloy na mapalago at magamit yung kanyang kaloob para sa iglesia at sa kanyang sarili. Ngayon, kung gano'n yung nagiging sistema, sa akin, hindi ko siya matawag na matapat na kumbaga pamumuhay bilang Kristiyano. Kasi ang tunay na pamumuhay bilang Kristiyano, nasa konteksto siya ng iglesia. So dapat naroon yung kanyang pagkapasakop or kumbaga pagpailalim sa iglesia. Yun yung pagsunod talaga bilang mananampalataya. So, tsaka meron din kasing danger kapag ganoon. Since walang nag-o-oversight na iglesia and then merong ganoong ministry, so prone yung ganon sa mga extremes. For example, extreme the way ng pagtuturo ng salita, minsan umahantong sa kaging cage stage, walang pastoral kumbaga dealing sila. So maaaring humantong sa ganong kamalian kapag wala talaga sa konteksto ng church. Walang nag-oversight. So pwedeng sa halip na sila ay makapagturo sa salita ng Diyos, pwede silang makapag-cause
na kumbaga ah, pwede natin sabing ibang espiritu or kumbaga divisive. May mga ganong mga case, napakarami. Kapag ka talagang isang manampalataya ay wala sa konteksto ng church. Ako po personally, ay dumating ako sa punto naroon na ako ay na-persuade ng unang pagkakataon sa Calvinism. Pero since ako nandun sa church, na member na ako ng church, pero wala doon yung kasi wala doon yung pagiging lapat ng leader sa member. So dahil walang pag-oversight, walang pag-shepherding, naroon na pabasta-basta ako, kumbaga nabato ng mga argumento para lang makapanalo ng mga arguments, which is hindi din siya naging beneficial. Nagkaroon lang ng mga kumbaga misunderstanding, and then lalong hindi ko na win yung mga iba yung view. So ganun yung mangyayari kapag hindi siya under ng context ng church. Kaya merong danger kapag ganun. Kayo po, Pastor, baka may kayong dadagdag. Sige. Mayroon talaga na kailangan ay nasa ilalim ng pamamatubay ng iglesia. Hindi talagang design ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Alagad niya. Nasa ilalim ng oversight ng church. May sinabi ni Jeff, delikado pag walang gabay ng iglesia. Okay, the question ko ba? Sige. Sa bahay na lang. Pag ba sa private na pribadong pag-aaral? For example, hindi ka nagsikap na magpasa ng another test. Ang ginawa mo, for example, nakinig ka ng Sunday, ginawa mo ay yung napakinggan mo pagtuturo ng Sunday, yun yung binalikan mo day by day, isa-isa, yun yung nire-reflect mo. Anong pasok na ba yun sa pribadong pag-aaral or professional living? Hindi ka na hindi ka na kumbaga yung naghanap pa ng aral, kundi binabalikan mo yung napakinggan mo every time. Okay. Okay talaga. Okay yun. Actually, okay yun. Yung Sunday, makikinig tayo, and then yung napakinggan natin, yun yung ating kumbaga talagang babasahin, ususriin, pag-aaralan sa ating personal na buhay. So, maganda siya. Kasi ating titingnan or ina-affirm natin yung katotohanan at napakinggan sa ating sarili upang atin siyang makita. So, wala akong nakikitang kumbaga problema sa ganoong kumbaga gawi. Siguro, mali kung for example, naroon na napakinggan natin ng Sunday, yung sermon, and then may live. So, yun na lang yung ating pinapakinggan araw-araw. So, kung ganun, yun ang mali. Pero kung tayo mismo may pag-aaral, tiikan natin kung paano yung ating review, kagaya ng mga taga-Bereans. So, naroon na, nung mapakinggan nila yung pangalan ni Pablo, sinusuri nila yung salita ng Diyos upang patunayan kung talaga naroon. So, magandang bagay siya. Okay, so ang salita ng Diyos ay inexhaustible. Ibig sabihin, hindi natin mauubos ang aplikasyon. Pagamat ang kahulugan maaaring iisa lamang, pero application, hindi nauubos yan. Kaya maganda yung kinot ni Jim from Thomas Watson that the most important thing about first study of the Word of God is meditation. Yun ang susi, no? Nawawala kasi yung meditation. Ang mahalaga, yung bakit masyadong mechanical, no? Pagdating sa approach nila sa Bible, kailangan mabasa ko yung Bible ng buong isang taon. So, pag hindi mo nabasa, nag-guilty ka na mukhang hindi ko na pag-aralan ng salita ng Diyos kasi hindi ko natapos. Pero hindi yun eh. Ang goal natin is to benefit from the Word. At ang susi para mag-benefit tayo, meditation, pagbubulay-bulay. Kahit nga isang talata, dalawang talata, pwede mo siyang pagbulay-bulay, paulit-ulit. Dahil maraming possible application na makuha natin, o ma-gain natin from that particular verse or text of Scripture. So pwede yun, sermon, pero for the entire week, ang daming application. Na binabalikan mo, tapos nare-realize, ganito pala, ibig sabihin, ganito pala ang application. Kulang pala siya dito, kailangan ko pala ito. So, nakikinabang ka. So,
That's meditation. Yung sinasabi ni Thomas Watson sa quotation ni Jen. Which I think isa sa mga bagay na na-overlook ng maraming Christian ngayon. Kasi nagiging focus reading lang eh. Iba theological understanding lang. No? Yung iba eschatology, doctrine, no? Pero wala rin application. Yung application kasi doon nakaano yung meditation. You are meditating so that you can apply the word of God. Okay? Question pa? May 2 minutes pa tayo. Meron pa question? Ana? Si Brother Jen ang tatanong sa inyo. Meron pa po? Wala na? Sige po. Okay, so maraming salamat. Sige po.